Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and all my soul, I worship your holy name. The sun comes up, the sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and oh my soul, I worship your holy name. And your rich in love, and your slow to anger. Your name is great, and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and all my soul, I worship your holy name. And all that day when my strength is failing, the end grows near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forever. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and all my soul, I worship your holy name. And I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. This time, let us pray all together. Let us ask the working of the Holy Spirit, the guidance of His truth to every one of us, that we may all understand His will and His righteousness into our lives, and we may grow in our faith as we shout, "Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome!"
Ama namin Diyos, kami po'y nananalig at patuloy, Panginoong Diyos, nananaman sa iyong mga salita na siyang maririnig po ng bawat po sa amin sa umagang ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tumabay at tumulong sa amin, Panginoong God, habang kami nakikinig ng iyong mga salita, that the guidance and the power of your word and the Holy Spirit, O God, guide every one of us, Lord, that we may grow in our faith, O God. Hayamang matanggap namin ang mga salitang ito na may kalayaan, may kagalakan, at patuloy kami tumibay, tumatag, Panginoong Diyos. Iyan ang aming patuloy na dalangin, Panginoong God, bago kami pababayaan, Panginoong Diyos, na maagaw ang aming pong atensyon ng alamang gawa ng away, pagpahayaan naman ng manaigang gawa ng Diablo sa buhay ng basa po sa amin. Let every one of us overcome! Let every one of us overcome, O God! At naniniwala kami, Panginoong Diyos, mula sa umpisa hanggang sa matapos, Ikaw ang lalagay sa aming kalamitan. Ikaw, Panginoong Diyos, ang patuloy namin maangkin. Ikaw lamang, O Diyos, ang patuloy, Panginoong God, na dalalan gagawa sa aming mga buhay. Buksan mo ang aming mga puso, buksan mo ang aming mga kaisipan, buksan mo kami sa katotohanan, hinahangad at hinanasa mo para sa aming mga buhay. Mula umpisa hanggang sa matapos, Panginoon, ayaw mo ikaw lamang ang tunay na hayag, ikaw lamang ang tunay na makapulian sa aming mga buhay. Salamat po, kinangkin namin ang katagumpayan. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon ito na minsan pang ipinagkaloob sa amin. Dalangin po namin, aming Diyos, na pangunahan mo kami. At hayaan mo, Ama, na tunay maunawaan namin ang mga salitang ihayag mo sa aming kalagitnaan. Wala kaming magagawa, Panginoong Diyos, kung paghihiwalay sa iyo. What we ask, O Lord God, is the guidance of the Holy Spirit, that the power of your word be upon every one of us, O Lord God. At wasakin mo ang lahat ng mga bagay ng pandaraya, ng kaaway, ng Diablo sa buhay ng bawat sa amin. Palaguin mo ang aming pananampalataya sa pamamagitan mo ng mga salitang aming maririnig. Ama, dalangin din ang iyong likod na pagpalain ng bawat kamay na nagkaloob ng kanilang mga ikapot handog para sa iyong gawain. Ibalik mo ito ng sisig, nagbumapo ng pagpapala, at pagmuhayang magkulang sila sa lahat ng kanilang mga pangailangan sa bawat araw. At nananalig po kami, aming Diyos, na ikaw, O Diyos, ang magsusupply at ibubuhos mo sa mula sa iyong kalangitan ang lahat ng biyaya at pagpapala na kanyang kinakailangan. Salamat po, Ama, naniniwala kami na katagumpayan na igagawad mo sa amin. Kaya naman mag-ingat namin ibinabalik sa iyo ang mataas na papuri, pagsamba at ang aming paglalati. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. You may all be seated. Nahum chapter 8, Nahum chapter 8, 11, verse 11 to 14. Roma, Kabanatang 8, 11 hanggang 14. 11, 14. Yeah, 11, Nahum chapter 8. 11 hanggang 14, sabay-sabay po tayo. Ngunit kung ang Espiritu niya ang bumuhay na magmuli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na magmuli kay Kristo Jesus sa mga patay, ang magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman, sapagkat kung mga buhay kayo ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Sapagkat, o datapat, kung sa pamamagitan ng Espiritu, ay pinapatay ninyo ang magawa ng laman at mga bubuhay kayo. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatuwayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Amen. Yeah, last Friday, I explained to you about spiritual mind and physical mind. Ipinaliwanag sa atin ng Biyernes ang tungkol sa pisikal na kaisipan at spiritual na kaisipan. Holy Spirit, Trinity God, stay in our spirit through the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu Santo at Espiritu ng Diyos ay nananatili sa ating Espiritu sa pamamagitan ng banal na Espiritu. That's why we can get really spiritual mind, spiritual soul. Yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng isang bagong spiritual na kaisipan at spiritual na pamuhay. Also, the kingdom of the world, devil Satan dwells in our body. That's why we have a physical mind. Pero tandaan natin na maging ang kaharian ng salibutan o ni Satanas ay nananatili din po doon sa ating mga katawan. Kaya naman meron tayong physical na kaisipan. Verse 11 said, but if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you,
He who raised Jesus from the dead will also give life to your mortal body. Kaya naman sinabi po sa talatang 11, kung ang Espiritu niyang bumuhay na magmuli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na magmuli kay Kristo Jesus sa mga patay, ang magbibigay buhay naman sa inyong katawang may kamatayan. Bible said our bodies, simple body, dito also your bodies, mortal bodies. At alam po natin na binabanggit din ng salitang ito na yung ating pong mga katawan na isang katawang makasalanan at patuloy po na may katapusan. Because when Adam and Eva commissioned to God, the cast enemy, the Satan's spirit into our body. Sapagkat na ang magkasala, si Adan at si Eva, ay yung mismong espiritu ng ating kaaway na si Satanas ay lumagay sa ating katawan. Thanks God, because now we have Holy Spirit. Trinity God saved our spirit. At nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat taglay natin ang Espiritu Santo, yung tatlong person ng Diyos sa ating espiritu. You see, verse 12 said that we are debtors, not to flesh, to live according to flesh. Kaya nga sinabi doon sa 12, kaya nga mga kapatid, may mga utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman. Romans chapter 1, verse 14 and 15 said, Apostle Paul said, I am a debtors. I am a debtors. Ang sinabi mismo ni Apostol Pablo sa Roma Kabanatang 1, talatang 14 hanggang 15, ako'y tunay na may utang. That's why I am a debtors. That's why I am preaching the gospel. Kaya naman, dahil dito, ako ay nangangaral ng mabuting balita. Also same, we are all debtors because we are now saved by the gospel of the cross from the other believers. Ganon din naman ang bawat sa atin, ang bawat sa atin ngayon ay may utang sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang biyaya. Kaya naman kakaiba tayo sa mga hindi mananampalataya. Also, now our soul have saved by the Holy Spirit who dwells in our spirit. At ang ating kaluluwa ay naligtas sa pamamagitan ng Espiritu Santo na siyang Espiritong nananaan sa ating Espiritu. That's why our soul and body have utang, di ba? Utang. Debtors to our spirit. Kaya naman yung ating kaluluwa at ang ating katawan ay meron din na tawag na utang sa Espiritu. Okay, you see like this, we have debt to the Father's love. Tayo po ay meron tinatawag na utang na tinatanaw sa pag-ibig ng Diyos. Because according to His love, He sent us Jesus Christ and He saved us from the sin. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig ay sinuko niya kanyang bugtong ng Jesus upang mamatay para sa ating kasalanan. And then also we have a debt to Jesus Christ because Jesus Christ died for us instead of us on the cross. Meron din tayong utang na tinatanaw sa ating Panginoon Jesus sapagkat siya ang namatay sa krus na imbis na tayo ang mamatay doon. That's why Romans chapter 14, 7-9 said, Jesus Christ died for us. That's why if you live for Jesus, even though died for Jesus. Kaya naman sinabi doon sa Roma 14 na kung tayo po, dahil tayo pa'y may utang, kung tayo mabuhay tayo para kay Kristo. Also, we have debt to Holy Spirit because Holy Spirit dwelling in us and lead us by His power, and finally, He led from death with Jesus Christ. Meron din tayong utang na tinatanaw sa banal na Espiritu sapagkat siya mismo ang muling bumuhay doon sa ating Panginoon at sa kanyang muling pagbubuhay, tayo po'y kasama niya. Romans chapter 8, verse 12, Apostle Pablo want to say to us, you have no debt to your body, only God and your spirit. At sinabi mismo doon sa Roma Kabanatang 8, talatang 12, na wala po tayong utang na tinatanaw sa ating katawan sapagkat ang utang na tinatanaw naman natin ay para sa ating Diyos at sa ating Spirit. Apostle Pablo said, diba, you have a debt to Jesus Christ, that's why you have to live for Jesus. Kaya naman dahil may utang tayo kay Kristo o kay Jesus, kaya naman kailangan natin mabuhay para sa Kanya. Also, you have debts to your spirit, that's why we have to follow to spiritual mind. Dahil meron din tayong utang sa ating spirito, kaya naman kailangan nating sundin ang ating spiritual na kaisipan. But we have no debtors to your body. Instead of the debtors, your body is enemy of your salvation. Pero wala po tayong tinatanaw na utang sa ating katawan, kundi ito mismo ang nagiging kalaban para sa ating kaligtasan.
That's why verse 12, dear brother, we are debtors not to flesh, but only we are debtors to our spirit. Kaya naman sinabi doon sa 12 at 13 na wala tayong utang na tinatanaw sa ating laman para mabuhay dito. Ang utang na tinatanaw natin ay sa ating spirit. That's why if you live according to your flesh, means you are defeated. You are defeated to your flesh. Kaya naman kung tayo mabubuhay ayon sa ating laman, tayo po ay nagiging alipin ng ating laman. And that's why verse 13, diba? If you live according to flesh, you will die, but by the Spirit you put to death of your body, you will live. Kaya sinasabi sa versikulo 13, kung mabubuhay tayo ayon sa laman, ay mga mamatay tayo. Ngunit kung tayo mabubuhay sa pamagitan ng Espiritu, ay pinapatay natin ang gawa ng laman at mga bubuhay tayo. That's why Romans chapter 8 said about spiritual mind and physical mind. Ibig sabihin, ang Roma Kabanatang 8 ay tumutukoy sa spiritual na kaisipan at pisikal na kaisipan. Apostle Paul said, your physical mind is enemy of God. There's no salvation in eternal life. At yung pisikal na ating kaisipan ay nagipong kaaway ng Diyos at wala po tayong matatamong kaligtasan dito. But if you live and work by the Holy Spirit, you will get eternal life. Pero kung tayo mabubuhay at mamumuhay ayon sa Espiritu, meron tayong tataglayin na buhay na walang hanggan. Okay, I would remind about last Friday, my preaching. Muling ipapaalala ko sa inyo yung aking pinangaral noong Biyernes. Sin is being like a presence of the devil. Tandaan po natin na yung kasalanang tinutukoy ay yung kaganapan mismo ni Satanas. That's why Romans chapter 5 verse 12, through the one man, sin into the world, into the man. Roma Kabanatang 5, talatang 12, na dahil sa isang tao ay lumaganap ang kasalanan at sa pamagitan ng kasalanan lumaganap ang kamatayan. And then in Romans chapter 7, Apostle Paul said, I want to do good, but I cannot because the sin dwells in me. Sinabi doon sa Roma Kabanatang 7, ninanais ko man gumawa ng mabuti, ngunit ang masama ay nananatili sa akin. That's why Apostle Paul said, who can save us from this simple body, from the mind simple body? Kaya naman binanggit ni Apostol Pablo, sino ang makapagliligtas sa aking makasalanang katawan? Dwells, diba? Dwells. Now, Holy Spirit dwells in our spirit. Same, the spirit of the devil dwells in our body. Kaya kung paano may nananahan na spirito sa ating mga spirito, meron din po nananahan na spirito ng kaaway sa ating katawan. But we have personal, individual sin. Bawsa po sa atin ay nakakagawa ng isang personal na kasalanan. This kind of sin is the fruit of the sin, the fruit of the sin. Pero kailangan maunawaan natin mabuti na lahat ng nagagawa nating kasalanan ay bunga lamang ng tunay na kasalanan. Matthew chapter 12 verse 34, Jesus said to man, you are brood of vipers, how can you be evil? Sinabi po mismo ng ating Panginoong Jesus sa Mateo Kabanatang 12, talatang 34, kayong lahi ng mga ulupong, paano kayong masasama ay makapagsasalita ng mabuting bagay? You are evil, that's why you cannot speak good. At dahil kayo masama, hindi kayo makakagawa ng mabuti. Jesus said, all the men, you are came from the devil, that's why you are brood of vipers. Sinabi nga po mismo ng ating Panginoong Jesus na kayong lahat ay mga galing sa kay Satanas, kaya naman kayong mga lahi ng mga ulupong. Even though John chapter 8 verse 44, your father, Jesus said to Jews, your father is devil. Mula doon sa 1 Kabanatang 8, talatang 44 ay sinabi ng ating Panginoong Jesus sa mga Hudyo na kayo'y mga lahi ni Satanas. Which is not says about the spirit of man, diba? He said, your physical body, part of your body is devil. Pero sa pananalitang ito ng ating Panginoong Jesus, hindi niya tinutukoy sa kanila ang kanilang mga spirito, kundi ang tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang mga katawang naging alipin ni Satanas. Thanks God because Jesus Christ is Almighty God, true God. At nagpapasalamat tayo dahil si Jesus ay isang makapangyarihan at dakilang Diyos. That's why He can forgive our all sin. Kaya naman maaari niyang patawarin ang lahat ng ating mga kasalanan. That's why Matthew chapter 9 verse 60,
Jesus said, but you may know that Son of Man has power on earth to forgive your sin. Kaya naman sinabi sa Mateo Kabanatang 9, talatang 6, upang malaman ninyo ng anak ng tao ay may kapangalan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Jesus said he has right and authority to forgive all our sins. Ibig sabihin, taglay ng ating Panginoong Hesus ang buhay at kapangyarihan magpatawad ng lahat ng ating kasalanan. When he said to us, your sins are forgiven, already we have no sin. Kaya nga po, nang tayo po iligtas sa Panginoon, pinatawad niya na rin po ang lahat ng ating makasalanan at wala na tayong kasalanan. Christian is, he don't need died on the cross for our fruit of the sin. Kaya nga po, hindi po pwedeng mamatay ang ating Panginoong Hesus dahil lamang sa bunga ng ating mga kasalanan. But, this is problem, di ba? The king of the world, the devil, who dwell in our body. Kaya nga po, ang tunay na nagiging problema po natin na yung hari ng salibutan, na Diablo, ay nananaan sa ating katawan. Because this devil is enemy of God all the time against God. At dahil nga po ang Diablo ay kaaway ng Diyos, ito po'y lagi nakikipaglaban sa kanya. Also, this devil and his sons, they are spirit. They live forever. At ang Diablo at ang kanyang kampon ay mga spiritual, kaya naman sila ay pwedeng manatiling buhay magpakailanman. That's why Jesus Christ cannot forgive the devil who dwells in our body. Iyan ang dahilan kung bakit hindi pwedeng patawarin ng Panginoong Hesus ang Diablo na nananahan sa ating katawan. That's why Jesus Christ died on the cross to judge, to kill the Satan devil who dwells in our body. Kaya naman, ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus ay katumbas ng kahatulan ng Diablong nananahan sa ating katawan. Colossians chapter 2, Kolosas, Kabanatang 2, from verse 11 to 15. 11 hanggang 15. Nasa Kanya ay tinuli rin naman kayo sa pagtutuli hindi gawa ng mga kamay, sa pagkahubad ng katawang laman, sa pagtutuli ni Kristo, na nangabilibing nakadakip niya sa bautismo, na kayo na may muling pinuhay na kalapit niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling umakot sa Kanya sa mga patay. At ang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan ng di pagtutuli, ang inyong laman ay Kanyang pinuhay kayo sa kalakip niya na pinatawad sa atin ang ating mga lahat na mga kasalanan, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunang laban sa atin na hindi aayon sa atin, at ito'y Kanyang inalis at itinakot sa krus. Pakasangsam ng mga pamunuan at mga kapangyarihan, sila'y mga inilagay niya sa hiyag o hayag na kahiyan na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. As Apostle Pablo explained to us about what the baptism, the circumcision of Christ. At ang ipinapaliwanag po dito ni Apostol Pablo ay yung tinatawag na bautismo. In him, you were also circumcised with the circumcision made without hand, by putting off the body of the sin of the flesh by the circumcision of Christ. Na ito'y katumbas sa sinabi niya sa Kanya, tinuli naman kayo sa pagtutuli hindi gawa ng makamay, sa pagkahubad ng katawang laman, sa pagtutuli ni Kristo. When Jesus Christ died on the cross, He put off the body of the sin of the flesh from us. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus ay hinubad niya yung ating makasalanang katawan sa atin. Maybe all the adults, you understand about the meaning of the circumcision. Alam ko po na sa mga matatanda ay naunawaan natin ang tungkol po doon sa pagtutuli. We need all the part in our body, but except only one place, the skin of the penis. At alam po natin ang lahat ng bahagi ng ating mga katawan ay mahalaga at kinakailangan natin. Ngunit yung balat na iyon na inaalis sa pagtutuli ay hindi natin kailangan. It is because of skin, diba? It is very dirty, and then also there's bad smell. At alam natin ang balat na iyon na nagiging sanhi ng karumihan at hindi magandang amoy. That's why automatically, I don't know, maybe almost 50% of men, we don't need circumcision because when they become adult, already something like as uncovered. Hindi natin alam kundi maaring 50% sa mga kalalakihan ay hindi na po nangangailangan o hindi na po nila ginagawa yung pagtutuli sapagkat dumarating sa pagkakataon na meron na silang kaalaman. But
many men, even though when they become adults, still the skin covered. That's why they remove in the hospital. Pero alam niyo po ba na marami pa rin kalalakihan ang nagtataglay pa rin noong balat na yon na kailangan tanggalin, kaya naman maaaring yung iba ay dumadaan sa tinatawag na operasyon sa ospital para paalis ito. What's the spiritual meaning of the skin that covered our place? Pero kailangan nating maunawa mabuti, ano nga po bang ibig sabihin ng spiritual na kahulugan ng balat na yon na tinatanggal sa katawan ng lalaki? Spiritual meaning is your physical body is under the devil. You have no freedom, no salvation. Ito po yung nagpapaliwanag na ang sa pamamagitan po nung balat na yon, ng spiritual na ibig sabihin, tayo po ay nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng Diablo at siya po ang namumuno sa atin. That's why under the devil, that's why it's very dirty and very smelly. At dahil nga po nananatili tayo doon sa pamumuno ni Satanas, naroon pa rin yung karumihan at hindi magandang amoy. That's why time come, God called Abraham and he commanded you have to circumcise from yourself to all your family. Kaya naman dumating ang pagkakataon na tinawag ng Diyos si Abraham at inutos niya sa kanya na siya'y magpatuloy kasama ng kanyang mga lahi. Yeah, because God called Abraham as his people, not under the devil. Sapagkat tinawag nga po si Abraham ng ating Diyos bilang kanyang maging bayan at hindi para maging sa ilalim ni Satanas. The circumcision of your body, that is sign that you are separate from the devil. Kaya nga po ibig sabihin ng pagtutuli, paghiwalay kay Satanas. God said to Abraham, you are circumcised, that's why you are my people, not under the devil. Kaya naman sinabi ng Diyos kay Abraham, ikaw ngayon, dahil sa iyong pagtutuli, ikaw ay aking bayan, hindi ka na nasa ilalim ng Diablo. Our water baptism in Christ Jesus, that is circumcision. Kaya nga po masasabi po natin na yung bautismong ating kinalap ay katumbas din ng pagtutuli. That's why Apostle Pablo said, through circumcision of Christ, water baptism, you have to put off, remove the devil from your body. Iyan ang sinasabi na po sa Pablo sa pamagitan ng bautismo, sa pamagitan ng pagtutuli, kailangan alisin sa iyong masamang katawan yung gawa ng Diablo. When Jesus died on the cross, already Jesus Christ removed this skin, the devil from us. Just believe. If you believe, you can get free. Kaya nga po sa pamamagitan po ng kamatayan ng ating Panginoon Jesus sa krus, siya mismo ang nagtanggal noong balat na yon na tumatakip sa atin. Ang kailangan lang nating gawin ay panaligan at paniwalaan. And then Colossians chapter 2 verse 12 says, well, buried with him, Jesus Christ, in water baptism. Kaya nga po sinasabi doon sa talatang 12 na kayo na may muling binuhay, nakalakliya sa pamamagitan ng pananampalataya ng paggawa sa pamagitan ng bautismo. Also, you also were raised with him, Jesus Christ, through faith in the working of God. At sa pamagitan ng bautismo, ikalakip din kayong muling binuhay ng Diyos. Now, Apostle Pablo, he explained to us, what is faith? What is faith? At ang ipinapaliwanag naman dito niya po sa Pablo ay ang tungkol sa ating pananampalataya. Before I told you, in our physical body, in ourselves, there's no true and good faith. Sinabi ko nga po sa inyo na sa ating katawan, sa ating mga sarili, walang tinatawag na tunay na pananampalataya. Through ourselves, our soul, we can believe in God. He's living God as a living God and Creator. Totoo naman na sa pamamagitan ng ating kaluluwa ay maaari tayong manalig sa Diyos na siya po ay tunay at buhay na Diyos. But how about, we did not see Jesus Christ about it died on the cross. Also, you are not hearing voice from the heaven, this is my son whom I love. Hindi natin nakita ang naging kamatayan ng ating Panginoon Jesus sa krus at hindi rin natin narinig yung tinig na nagsabing, ito ang aking minamahal na anak. Yeah. But we can believe, we can trust. We can trust. What about the working of God through Son Jesus Christ? Pero pwede tayong manalig at magtiwala doon sa mga bagay na ginawa ng Diyos sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus. We can believe. God said, this is my son whom I love. He is God. We can believe. At pwede tayo ding manalig na si Jesus ang tunay na anak ng Diyos at siya ang tunay na minamahal ng Diyos. Also, we can believe in Jesus Christ and God the Father's love. At pwede tayong manalig doon at magtiwala sa pag-ibig ng And then Ama. 2 years ago, we can believe what did Jesus Christ
on the cross, we can believe it, that it was working of the God. At pwede tayong manalig doon sa mga bagay na ginawa ng ating panusundan ng 5,000 taon na kalipas. Bakit? Sapagkat hindi magawa ng Diyos naman. Do not try to find true faith from your body. Kaya nga po, wag po nating hayaan na ang patuloy lamang nating gagamitin ay ang pananampalataya sa ating mga katawan. Even though we cannot understand, but just believe. God had done on the cross through His Son Jesus Christ. Hindi man natin kayang unawain ang lahat ng bagay, pero ang kailangan nating panaligan na si Jesus ay namatay doon sa krus bilang gawain ng Ama. Just believe. We died with Jesus Christ on the cross. Just believe. It is salvation. At ang kailangan lamang po natin gawin ay panaligan na tayo kasama ni Kristo na namatay doon sa krus, sapagkat iyan ang ating kaligtasan. Also, verse 13, being died in your transgression and uncircumcision of your faith. As sinabi sa 13 na kayo'y patay dahil sa inyong makasalanan at sa di pagtutuli ng inyong mga laman. And He has made alive together with Him, having forgiven your all trespasses. At kayo'y binuhay na maguli, kakalakip niya, at ipinatawad sa atin ang lahat ng mga kasalanan. Just believe. God has made alive in Christ Jesus, through Jesus Christ, and He saved us from the sin. Just believe. At ang kailangan lamang natin gawin ay panaligan na tayo po'y kasama niyang nabuhay doon at patuloy na ipinatawad ang ating makasalanan. Kailangan natin itong sampalatayan. And then verse 14 and 15 one more time. 14 at 15 sabay-sabay na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunang laban sa atin na hindi naaayon sa atin at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga makapangyarihan, sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahiyan na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. Verse 14, having nailed it to the cross means God nailed the door, and at the back of the door, the devil on the cross. Sa pamamagitan ng kanyang pagkapako sa krus, kasama niyang naipako ngayon yung mga bagay na ninanais ng kautusan. And then verse 15, having disarmed principles and powers of the devil who dwell in us. At pagdating na naman sa 15, lahat ng pamunuan at kapangyarihan ay nailagay na sa kahiyan ng mga nananahan sa ating. And then He made public spectacles of the devil and trampling over the devil in the cross. At dahil dito, sa pamagitan ng kahiyang ibinigay sa kanila, siya ipinakita niya yung katagumpayan na kanyang natamo doon sa krus. Okay. This is not difficult. All the men, we have the simple things. Masasabi po natin na hindi naman po ito mahirap unawain. Ang bawat tao ay nagtataglay noong tinatawag na kasalanan. Also, God knows about our simple deeds that came from the devil. At naniniwala tayo na alam din ng Diyos sa mga bagay na ating nagagawang masama na galing sa gawa ng diablo. The deeds of the sin is from the devil. Devil's responsibility. At naniniwala tayo ng lahat ng kaganapan o sino ang tunay na may sala doon sa kasalanan ng ating nagagawa, ang kaganapan nito'y dahil sa diablo. Also, God knows about ourselves. We are not strong. We have weak point about this body. At alam din ng Diyos ang lahat ng kahinaan ng bawat tao. That's why He can forgive us all these simple deeds. At naniniwala tayo na pwede po may kakayanan ng Diyos magpatawad sa lahat ng kaganapan ng ating kasalanan. But even though God forgives our all simple deeds, but problem is still the devil's son stay in our heart. Pero kailangan natin maunawa mabuti na patawarin man ng Diyos ang lahat ng kasalanan ng ating mga nagagawa. Pero kailangan natin maunawa mabuti na yung mismong kaganapan ng kasalanan ay nananahan pa rin sa ating kagawa. That's why all the time we are fighting between spiritual mind and physical mind. Yan ang dahilan kung bakit sa lahat ng pagkakataon ay nagkakaroon tayo ng labanan ng ating spiritual na kaisipan sa ating physical na kaisipan. Thanks God, because through what the baptism, circumcision of Christ we already removed the Satan from our mind, our discard. Pero salamat sa Panginoon sapagkat sa pamagitan ng ating bautismo ay inaalis natin lahat ng mga kaganapan ni Satanas sa aming mga katawan. Jesus Christ
judge, the king, the devil on the cross, this Satan, the devil. Sapagkat naniniwala tayo na hinatulan na ng ating Panginoon sa Kristo si Satanas, ang Diablo, doon sa krus. Yeah, that's why we have to overcome because we have no death. We have no death as our physical body. Yan ang dahilan kung bakit kailangan natin magtagumpay sapagkat wala na tayong utang sa ating laman. Only we have death as Jesus Christ, God the Father, and Jesus the Holy Spirit. At ang tanging utang na meron tayo ay sa ating Panginoong Kristo, sa banal na Espiritu at sa ating Ama. Also, we have only death is our spirit because of the Spirit, we can live from this. At meron din po tayong tinatawag na utang doon sa ating mga spirito sapagkat sa pamagitan ng ating spirito ay makatatakas tayo sa kamatayan. When Trinity God dwelling in our spirit by the Holy Spirit, already we have life, eternal life. Sapagkat sa pamagitan ng pananahan ng spirito sa ating Espiritu Santo sa ating spirito ay meron na tayong buhay na walang hanggan. That's why through our spirit, the Holy Spirit, our soul also right from death. Kaya naman sa pamagitan ng ating Espiritu Santo na lahat sa ating spirito, meron na rin kaligtasan sa kamatayan yung ating kaluluwa. Like as water flowing down from the up to down. Kung paano nga po yung tubig na bumababa mula sa itaas pababa. The life of God who dwells in us by the Holy Spirit flowing to our souls. Kaya nga po yung buhay na dumadaloy sa atin mula sa Diyos ay dumadaloy sa ating kaluluwa. That's why from that point we have spiritual mind. At mula roon ay nararanasan natin ang spiritual na kaisipan. What is today's message? Apostle Pablo said, you have to control, govern your physical body through your spirit and Holy Spirit. Kaya nga po anong nagiging mensahe ngayon ng ating Diyos sa bagang ito na kailangan kontrolin ng ating spirito yung ating katawan. Apostle Pablo said, do not follow your physical body because you have no debtors in your body. Huwag nating hayaan na tayo sumunod sa mga gawa ng ating laman sapagkat wala tayong utang sa ating mga Only laman. you have debtors to your spirit and God. That's why follow to God, Jesus Christ and your spiritual mind. At ang utang natin na nararanasan ay sa ating spirito, sa ating Panginoon sa Kristo, kaya naman kailangan natin sumunod sa Kanya at sa ating mga spiritual na kaisipan. If you are not overcome your physical mind and follow to your physical mind, is death. Kaya naman kung hindi natin mapagtatagumpayan yung ating mga makasalanang katawan, ang tutunguhan nito ay kamatayan. But if you overcome this physical mind through your spirit and Holy Spirit, you have eternal life. Pero kung tayo'y magtatagumpay sa ating mga pisikal na kaisipan sa pamagitan ng ating spiritual na kaisipan sa tulong ng Banal na Espiritu Santo, meron tayo po. Okay, one more time, read Romans chapter 8, 11 to 14 and the prayer. Roma 8:11 hanggang 14. Babasahin natin muli. Ngunit kung ang Espiritu niya ang bumuhay na magmuli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang pamuhay na magmuli kay Kristo Jesus sa mga patay, ang magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, may mga utang tayo, hindi sa laman, kundi upang mabuhay ayon sa laman. Sapagkat kung mga bubuhay tayo o kayo ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Datapwat, kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Sapagkat ang lahat ay pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos, ay sila ang mga anak ng Diyos. If you live according to your flesh, you will die. Kaya kung mabubuhay tayo ayon sa laman, mamamatay tayo. But by the Spirit, you put to death the deeds of the body, simple body, you will live. Pero kung sa pamagitan ng Espiritu ay pinapatay natin ang gawa ng laman, tayo'y mga mabuhay. Please, brothers and sisters, do not follow to your physical mind. Mga kapatiran, huwag tayong susunod sa ating pisikal na kaisipan. Do not live in your physical body. Please live in your spirit. Huwag nating hayaang mabuhay lamang tayo para sa ating pisikal, kundi mabuhay tayo para sa ating spirito. If you live in your spirit, you will live from death. Your physical, this moral body will live from death. Sapagkat kung tayo mabubuhay ayon sa spirito, maging yung ating katawang mamamatay, ay muling mabubuhay. We have to overcome this physical body because there's devil's character. Kaya naman kailangan nating patuloy na mapagtagumpayan ng ating pisikal na kaisipan sapagkat nariyan na nanahan ng Diablo. We have to spend time. Our
in the basic life, we have to spend our time for our spirit, not physical body. Kaya kailangan na sa ating buhay pananampalataya ay hanapin natin ang mga bagay na pang-spiritual, hindi mga bagay na pang-physical. You will overcome at your physical body. At tayo ay magtatagumpay laban sa ating physical na kaisipan. Okay, all together, let's shout 3 times. Oh my soul, overcome this all together. Oh my soul, overcome. At tayo ay mananalangin. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And oh my soul, overcome. Ama namin Diyos, patuloy mo kami pinulungan. At hindi manangan physical na katawan, physical na kaisipan, nananangan kami, Panginoong Diyos, sa sumagong ito, sa pamamagitan ng katotohanan ng inihahayag mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy mong pinalalago ang aming pananampalataya. Patuloy mong pinag-inibay kami, Panginoong Diyos, upang maganap namin ang lahat ng iyong layunin. Maganap namin ang lahat ng bagay na nais mo at pagnanasa mo para sa amin, Panginoong God. Sapagkat ikaw lamang, O Diyos, ang aming inaangkin. Ikaw lamang, O Diyos, ang tunay namin, Panginoong Diyos, na pinapanaligan sa buhay ng bawat isa sa amin. At wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. That's why, Panginoon, patuloy namin inaangkin at inasahan na ang kabutihan mo ay dadaloy mo sa buhay ng bawat isa at ikaw lamang ang patuloy na manguna sa amin. Salamat po, Ama, inaangkin namin ang katagumpayan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos sa buhay. Please open your Bible to Mark chapter 12, verse 28 to 31. Marcos, Kabanatang 12, 28 hanggang 21. Sabay-sabay po tayo. At lumapit ang isa sa mga eskriba at nakarinig ng kanilang pagtatalo. At palibasa, ilalalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila, ay tinanong siya, ano baga ang pangulong utos sa lahat? Sumagot si Jesus, ang pangulo ay, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay isa. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ang pangalawa ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na higit sa mga ito. Please open your Bible again. Titus chapter 2, verse 11 and 12. Tito 2:11 hanggang 12. Sabay-sabay po tayo, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayo may pagpipigil at matungin at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Amen. The fall of man. I'm so really blessed last Friday. Siguro po tayong lahat ay lubos na nakakaunawa sa salita ng Diyos after hearing the Word. Kahit na hindi po na kayo naka-attend last Friday, ay nireview tayo sa pinag-aralan namin last Friday, yung mga hindi po nakadalo ng prayer meeting. That's why I hope and I pray na every one of you should really have time to attend the prayer meetings every Friday. 2 oras lang naman po ang ilalagi natin and siguro kailangan talaga natin na magsama-sama. Kung yung ibang relihiyon nga po, di ba, yung ibang sekta, meron din silang dalawang pagsamba sa loob ng isang linggo. Mas higitan po natin sila sapagkat tayo tunay na mananampalataya. At naniniwala po kung hindi natin pagsasawaan ang gawain ng Panginoon at hindi natin pangihinayangan ang gawain ng Panginoon because we are all Christians. We are all believers. Tayo pong lahat ay mananampalataya. That's why if you have time, kung meron tayo talagang pagkakataon, actually, hindi, basta pangit yung tanong na kung meron kayong pagkakataon, dapat lagi tayo may pagkakataon para sa Panginoon. Hallelujah! So, katulad nung last Friday, I was really totally blessed nung narinig ko yung salita ng Diyos. Totoo nga po na hindi natin kayang unawain, hindi natin kayang intindihin ng minsanan lamang ang salita ng Diyos.
And that is really my first time to hear, amen po ba, yung ganong klase ng mensahe na, kaya kaninang umaga, I opened my, binuksan ko ulit yung dictionary kasi po, lagi kong naririnig last Friday to interpret the word being, yung tinatawag na being. Nung tinignan ko sa vocabulary, ang ibig sabihin ng being, pag ginamit po yan sa tinatawag na adjective, ang ibig sabihin po sa Tagalog niyan ay pagiging. Yun po yung mismong, sabi ko parang hindi ito eh. Sabi ko, hindi ito yung tinutukoy nung last Friday doon sa sinasabing, so sabi ko, naniniwala ko na yung ginamit nung Friday na word na being, hindi yun adjective, but it is a noun. Pronoun, pronoun. Pag sinabing pronoun, amin po ba, it talks about creation of God. Amen. Nilikha ng ating Panginoon. Kaya, nung sinabi ko, kasi baka nagkamali ako doon sa pag-interpret noong last Friday, doon sa salitang being, because Pastor Jong said, Satan's being is in our body. Yun po yung ginamit niyang word. Kaya sinabi ko, okay, kailangan ko maintindihan mabuti. Kasi kapag hindi ko naintindihan ito, mas lalo magiging malabo sa akin lahat ng mga bagay na gusto kong maunawaan tungkol sa salita ng Diyos. And then, as we go along with the study, naintindihan ko mabuti na lahat tayo, amen, kasi diba, lahat tayo ng problema nga about our sin. Amen po ba? And naniniwala ko na bagamat tayo po'y naniniwala na pinatawad na tayo sa kasalanan natin, bilang tao, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Amen? Nakakagawa pa rin tayo ng mga bagay na laban sa Diyos, and that is sin. Anything that is really against God is a sin. Amen po ba? Kaya nakapagtataka na kung bakit doon ko lumabas yung sa isip ko, sabi ko nga, namatay na si Kristo sa akin. Sa amin, sa ating lahat. Pero bakit meron pa rin kasalanan? Amen? If that is the case, mawawala ng halaga yung naging kamatayan ni Jesus doon sa krus. And then last Friday, it was really said from the Word of God, mula sa salita ng Diyos, naging malinaw sa atin na Satan's being lies and remain and dwells in our body. Kaya po, nakikita natin na meron laging pakikipaglaban between our spiritual, kasi lalo na po tayo, to those who are not believers, sa mga hindi pa mananampalataya, they're still living according to their flesh. Wala po silang magiging katanungan about their spiritual because their spirit is still dead. Wala silang kaalaman tungkol sa mga spiritual na kaisipan, kaya nga ang iniisip lang lahat ng mga hindi mananampalataya is about their flesh. Pero tayo po, bilang mga mananampalataya, nagkaroon tayo ng tinatawag na divided mind. Kaya nung last Friday, pinaliwanag sa atin, kahit sinasabi ni Apostol Pablo, meron tayo tinatawag na physical na kaisipan, and every day, the things that our physical wants is against our spiritual wants. Lahat daw ng bagay na inisip ng ating katawan, ng laman, ay laban sa iniisip ng gawa ng Espiritu. At lahat ng ginagawa ng ating Espiritu ay laban sa ginagawa ng ating katawan. Kaya, nung last Friday, sabi ko, okay, na-resolve na natin ngayon kung ano naging problema. That's why, nagpapasalamat ako sa Diyos, sapagkat, when I interpret that one, I try to understand, very careful. Masyado kong dinibdib at talagang pinag-aralan ko mabuti, kailangan ko maintindihan mabuti ito. Because, di ba, sinabi niya mismo na si Satanas ay nananahan sa ating katawan. So sabi ko, paano ko i-reconcile? Paano ko i-reconcile? Actually, it is not Satan, but his being. Kasi tandaan natin, Satan is not just like God. God can dwell in our spirit all the time. Dwell in me and dwell in you. At the same time, pwede. Bakit? Makapangyarihan ng Diyos. But Satan is only created being. No? Nilikha lamang siyang nilalang ng Diyos.
Amen po ba? Kaya yung sinasabi doong the being, amen po ba, it is almost Satan lives in every one of us. Because his spirit, the spirit of Satan, dwells in our body. Kaya kung titingnan po natin, amen, at pag-aaralan natin mabuti, lahat ng ninanasa ng katawan natin, lahat ng ninanasa ng katawan natin, ito yung mga bagay na gusto ni Satanas. And for us to understand everything, kaya di ba, kung titingnan po natin, meron tinatawag na tri-directional responsibility of man. Doon sa binasa po natin sa Titus, ang nais ng Panginoon sa atin is to live soberly. Pag sinabing soberly, mga minamahal ko, kailangan ganapin natin. Ito yung dapat na maganap sa buhay ng bawat sa atin. Outwardly, sa ating pamumuhay na ipinapakita natin sa mga kapwa natin, we should live righteously. At kapag sinasabing upward direction, ang sabi doon, we need to live godly. Kailangan tayong makadiyos, maging makadiyos. And we only focus on God. Pero, alam niyo po ba na right after last Friday, sabi ko, mahirap gawin pala talaga. That's why even pastors, kahit po ang mga lingkod ng Panginoon, kahit na po yung mga pastor na ginagamit sa church, nahirapang gumawa ng katwiran, lumakad sa kalooban ng Diyos, mamuhay na may kabanalan at mamuhay ng para sa Diyos. Why? Because we have our enemy inside our body. May pumipigil sa atin para gawin natin ang lahat ng bagay na yon. That's why, may mga mananampalataya, bilang mga mananampalataya, our concern is to live together with Christ. Amen? Lahat po tayo, ang tunay na layunin natin ngayon, mamuhay para kay Kristo. Ang tanong, are we living in Christ 100%? That is really the problem. So every day, we carry, amen po ba, taglay-taglay ng bawsa po sa atin, saan man tayo po maroon, even in the church, kahit po sa loob ng iglesia, amen po ba, kaya siguro maintindihan natin, nasa loob na tayo ng church, dapat nakikinig tayo ng salita ng Diyos, but there is disturbance. Alam niyo yung ginagamit na disturbance ng diablo? Katawan natin. Because our spirit cannot move. Yung spirito natin, yung kaluluwa natin, hindi pwedeng umalis. Amen po ba? Sino yung dala-dala natin every day? Amen po ba? Sino yung dala-dala natin whenever we have a worship service? It is our body. At ginagamit ng diablo yung ating katawan to disturb our spirit and our soul. Siyempre, pag umalis po yung katawan natin, hindi naman pwedeng iwanan yung spirito. O, diyan ka muna spirito, diyan ka muna kaluluwa, lalabas muna ako, ikaw na lang ang makinig kasi ikaw lang nang... Totoo, di ba? The word of God is for our spirit, for our soul. Hallelujah! Physical food for our body. But spiritual food, like the word of God, is for our spirit, for our soul. Amen? Pero, amen, yung kapangyarihan ng katawan natin, kapag hindi natin na-control, mga mananampalataya, pag hindi na-control ng spiritual mind natin, yung physical mind natin, talo si spiritual. That is really our quest. Yun yung paglalaban natin every day. Yun yung nagiging sani, mga minamahal, kung bakit may struggle ang bawat sa atin. Yung binasa natin sa Mark chapter 12, this is the word of Jesus Christ to scribes, to Israel. And when we speak about Israel, it refers to us because we are spiritually Israelites. Tayo po'y bayan ng Diyos. When Peter was asked, di ba, tinanong mismo sa John 21, the Lord asked Peter, do you really love me? And what Peter replied, yes, Lord, I do love you. Kapag tinanong din po tayo ngayon dito, tatanungin tayo, mahal niyo ba ang Diyos? Naniniwala ko ang sasagot po natin, mahal natin ang Diyos. Pero ang tunay na nagmamahal daw sa Diyos, mga minamahal ko, ay hindi lamang sa salita. Sabi po ng sinabi ng Panginoon, the Lord Jesus Christ, it is the word of Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Full heart. Ibigin mo ang Diyos ng buong kaluluwa mo. Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong pag-iisip mo. At ibigin mo ang Diyos ng buong lakas mo. Our whole being should really love God.
That is the requirements of the Lord and to every one of us. Na kapag minahal daw natin ng Diyos, kung minamahal natin ng Diyos, kailangan buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. It means 100%. But the question is, do we really love the Lord 100%? Naniniwala po ako, nabawsa po sa atin, walang makapagsasabi dito, we love God 100%. Mahirap. Bakit? We have our struggle. Our struggle is our body. Yung ating katawan. Kaya, even in the prayers, kahit sa pananalangin, sabi, di ba, the spirit is willing, but the flesh is weak. Gusto ng ating spirito. Why? Because it already belongs to the Lord. Amen po ba? Amen. Sabi nga po, meron ng kaligtasan yung spirito natin. Amen. Ang inaangad na lang natin is the soul and the body. Pero ang problema, amen po ba, mas tinatangay ni katawan. Amen po ba? At tinatalo ni katawan na siyang pinapanahanan ng whole being ni Satanas, yung ating kaluluwa. And if we, di ba, sabi sa sermon kanina umaga, if we cannot overcome the body, yung laman natin, hindi natin ma-overcome, time will come, we will lose our salvation. Mawawala maging ang ating kaligtasan. Kaya, sabi dito, lahat ng ito, hindi natin magagawa sa ganang sarili natin. We cannot. Amen po ba? Hindi natin kaya. We're all weak. Lahat po tayo, meron tinatawag na kahinaan. And that weakness, amen po ba, it is our own self. Kung tatanungin po tayo, ang gusto po natin, ang pagnanasa po natin, maging tapat tayo sa Panginoon hanggang wakas. Amen? Ngayon po, meron tayong kapatiran sa Aurora na namatay. She's already 80 years old. Namatay po siya noong isang araw, kiniremate din siya. From the hospital, diretso po siya sa cremate, and now, they have service for 5 days sa kanilang bahay. At walang ibang request yung kapatiran natin bago siya mamatay. Ang sabi niya ay makapag-uri siya sa Panginoon. That's why she requested Pastor Jing to come to the hospital in Cabanatuan just to have worship. Amen. Kaya siguro kung makikita nyo, pinopost namin na habang sila'y nasa hospital, nagpe-praise po sila, habang nakahiga po siya, nagpupuri siya sa Panginoon. Actually, hindi po niya alam na mamamatay na siya. Kasi ang alam lang po niyang sakit niya, ulcer. No, yun lang ang alam niya. Sumasakit lang yung tiyan niya. Ang alam niya, may ulcer po siya. Hindi niya alam na cancer na po yung kanyang sakit. And then, only last August, ay bago po ako umuwi, yung, di ba, pumunta po kami ni Brother Gerald, di ba? Nung hinatid ko po si Brother Gerald, at that day, bago ako umuwi, papuntang Manila, ay tumawag nga po yung panganay niyang anak na lalaki at sinabi nga pong 10 days na po lang yung buhay po niya. Hindi niya alam na 10 days na lang ang buhay po niya eh. Pero, yun nga po, sinabi niya, na-request niya si Pastor Jing to come to Cabanatuan and have worship. That's why, wala silang ginawa kundi mag-worship. Kasi po, yung kapatiran po natin na yon, yung membro po natin na yon, mahilig po siyang kumanta. Especially in the worship service. So, kumakanta po siya. At, bago po siya namatay, wala po siyang ginawa kundi kumanta rin. At sinabi niya dun sa apo niya, pagluto niyo ako ng lugaw o pakainin niyo ako ng lugaw. Alam niyo po, pagkakain niya ng lugaw, wala na po. Nakadilat yung mata niya, humihinga po siya, but her oxygen is already dropping from 60 to 50 to 30. Kaya po, nung tumawag po ako sa kanya in the video call, para ipag-pray po siya, tinawagan ko po siya, wala na po talagang response. Kaya ang sabi ko dun sa apo niya, ilagay mo na lang yung cellphone sa tenga niya. No? Kasi wala na po, nakadilat ang mata niya, but nakita yung doon sa monitor, ang oxygen na is dropping from 30, 29, gumagano na po ang oxygen niya.
So ilagay po yung cellphone doon sa tenga niya at ipinag-pray ko po siya. And that is really the last prayer na kanyang narinig. And then, from Aurora po, dumating yung kanyang mga kapatid na nabubuhay pa, sina Brother Sammy, 5 po sila. Alam niyo po, pagpasok po nila doon sa kwarto, she died. Automatic died. And then, sabi ko, Panginoon, salamat na rin sa kanyang naging kamatayan. She was already prepared. No, pinirepair niya yung sarili niya. Amen po ba? Hindi niya alam yung kamatayan niya, kung paano hindi pinalam sa kanya, pero wala siyang ibang hinanap kundi ang Panginoon. Sana kung magiging kamatayan natin ay naging kamatayan niya, it is really good. We can prepare, but we do not know. Hindi natin alam kung kailan matatapos yung buhay ng baso sa atin. And through our old self, through our weakness, sa pamagitan ng ating kahinaan, this body is our weakness. Amen po ba? My body is my weakness. Ito yung nagiging dahilan kung bakit hindi ko nagagawa. Amen po ba? Kayo rin, naniniwala ko kung bakit hindi nyo nagagawa yung gustong ipagawa sa inyo ng Panginoon because of your body. Amen po ba? Why? Because this body belongs to Satan. Kaya no last Friday nung sinabi niya that in your old days of your life, you will eat dust. Doon pa lamang nakita na natin na nandoon na yung provision ng Panginoon kay Satanas. Amen. Dahil nga tayo simula nung pakinggan ni Adan at ni Eva yung tinig ni Satanas, walang magagawang tao kundi magpasabit sa kanya. And praise the Lord, through our faith sa pamamagitan dumating sa pagkakataon na tayo nanampalataya, nagkaroon na tayo out of our physical mind, we have our spiritual mind. Kaya lang, ngayon meron na tayong labanan between our spiritual mind and physical mind. Bakit nangyari ang bagay nito? That is the fall of man. Pag-aralan po natin, please open your Bible to Genesis chapter 3, verse 1 hanggang verse 5. Ang ahas nga ay ang lalong puso kaysa sa atin, sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kang kakain ng alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapos sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong iipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos, na sa araw na kayo'y kumain niyaon, ay madidilat nga ang iyong mga mata, at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. At first, we can see here, amen po ba, bago bumagsak ang tao mula sa kasalanan, even Eve, kahit si Eva, nakakaroon na siya ng takot sa Diyos. Mas nananaig yung takot niya sa Diyos. That's why He added, from the Word of God, nagkaroon siya ng tinatawag na pagdaragdag. Na hindi lamang kakainin, kundi sabi niya, kahit hihipuin ang bunga na iyon. Which means, nandoon yung matinding takot ni Eva na nasuwayin ang Diyos, ang utos ng Panginoon. Hallelujah. Bakit? Why? Because Adam and Eve, when they live in the Garden of Eden, amin po ba? It's same like all the Christians, tayo bilang mga mananampalataya. Amen. Inilagay tayo sa church ng Panginoon. At habang tayo nasa iglesia, ang hinahangad ng Panginoon sa atin ngayon is really to live in our spiritual life. Dati na tayong galing sa sanlibutan. Sanlibutan na pinag-aharian ni Satanas. Sanlibutan na pag-aari ni Satanas. Pero inilipat tayo ng Panginoon sa isang pananampalataya dahil sa ating pananalig kay Kristo. And now that we are in the church, our life should only centered on the spiritual things. Amen po ba? Tingnan niyo po, sa spiritual lamang tayo, pero may struggle tayo. Katulad po ni Eva at Adan, ni Eva, ang gusto niya, ang ninanasa po niya, naniniwala ko from at first, makita natin, si Eva gusto niyang labanan. She wants to overcome. Kaya nga, kahit hipuin ayaw niya nang hipuin Pero kung titingnan po natin, she failed. And then, she take it and eat it. Kinain po niya at binigyan niya yung kanyang partner. And suddenly, it was all changed.
Amen po ba? Yung inuutos sa atin ng Panginoon kanina, ang sabi ko ng Panginoon, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong lakas mo. And through the fall of man, amen po ba, simula nung nakinig ang tao doon sa tinig ni Satanas, and the body, amen po ba, kaya nga di ba, nalaman kagad nila na sila'y hubad, sila'y walang saplot. And through that sin, amen po ba, in-expose ni Satanas. Amen? Actually, dati hindi kilala ang katawan. Kaya nga, di ba, lagi kong sinasabi sa Bible study, ang tunay na purpose ng Panginoon sa atin, spirit, soul, and body. Pero right after men fall to sin, it becomes body, soul, and spirit. Naging pronta na sa atin yung ating katawan. Amen po ba? Kaya nung tinuturo ni Satanas sa atin, magmalabis, magmayabang. Alam niyo po ba kung bakit tayo nagiging mayabang? Because of the things that happens to our physical body. Di po ba? Kaya tingnan niyo po ang tao kapag yumaman, ang yumayabang. Kapag gumanda yung tao, yumayabang. Amen po ba? Pero kung titignan po natin si Eva at Adan, before they have sinned to the Lord, naniniwala ko wala silang nakikitang katawan. Amen po ba? They cannot see the nakedness of the body. Ibig sabihin, hindi importante sa kanilang katawan. The most important thing for them is the spirit and the soul. At yan ang hinahangad ng Panginoon sa atin, yung tinatawag na restoration sa atin ng spirit, soul, and our body. But that's why it's changed. Nag-change po mga minamahal ko, kaya po hindi natin kayang ibigin ng Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Why? Because our love, amen po ba, yung love of God, it was changed to love of knowledge. Si Eva, mas pinili niya na kung kakainin mo yan, magiging parang Diyos ka. You will know the good and the evil. Kasi di ba yan yung hinahangad natin, yung katawan natin? Katalinuhan. Amen po ba? Kayamanan. Katanyagan. Yan yung hinahangad ng physical na pangangatawan natin. Yung spirito natin, yung kaluluwa natin, hindi pwede siyang magmalaki. Bakit? Hindi siya nakikita. Anything that happens to the spirit and to the soul, hindi mo nakikita. Pero sa katawan, kitang-kita. Kaya right after that one, di ba, na from Cain to Abel, amen po ba? From Cain and Abel, dahil sa inggit na naranasan ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel, ano nangyari? He killed his brother Abel. That is the fall. Kaya pala nahihirapan tayo ngayong ibigin. Amen? Kaya nahihirapan tayong ibigin ang Diyos ng buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas, buong puso. Because our love to God was changed to love of knowledge. Mas gusto natin ang karunungan. Amen? Hallelujah. Kasi kapag marunong tayo, pwede tayong magmalaki, pwede tayong magmayabang. Kaya pala, amen po ba, when the devil, the being of the devil, Satan, into our body, it was changed. At naniniwala tayo, ito din ang maaaring mangyari sa atin bilang mga mananampalataya. We cannot love our God with all our hearts, with all our soul, with all our strength, and with all our body kung ang susundin po natin talaga ay yung ating physical na katawan. Our physical was under the devil. Amen? Kaya hindi natin masisisi, hallelujah, kung bakit ganyan, kung bakit nagnanasa. Amen. Kaya nga, nagkokomento yung mga pastor, yung pastor na isang ka-schoolmate ko, nagkokomento, bakit hindi kayo sang-ayon? Amen. Na naglalagay daw kami nung, dapat naglalagay din kami dito yung puti. Alam niyo po ba yung puti? Yung sa priest? Yung nilalagay sa neck at nilalagay po na best. Ang tawag pala nila doon ay best. Hallelujah. Sabi niya, bilang pastor, kailangan daw may suot kami noon para pagpapakilala na kami mga lingkod ng Panginoon. Sabi ko, hindi na kailangan. Baka pagalitan ako ng head namin pag nagsuot ako ng ganyan.
Why? Because they became so, nagkaroon sila ng tinatawag na pagmamalaki, pagmamayabang. They're like Pharisees. Di ba nung sabi ng Panginoon, gustong-gusto niya, you love to wear, a long gown, so that you can have the respect of the people, of men to you. Sabi niya, hindi na kailangan yan. Kaya, church, this is really our struggle. Hindi lamang change of affection. Number 2, we have a change of volition. Yung sinasabing volition, yung pagpapasya. From obedience to disobedience. Genesis chapter 3 verse 6, ang namakita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata. At ang kahoy na mananasa upang makakapantas sa tao ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. Alam niyo po, habang binabasa ko po ito, kasama niya pala si Adan. Yung iba po, di ba? Kung titignan natin, parang mag-isa lang siya. Pero dito pala kasama niya eh. Kaya lang siya po yung nakikipag, talastasan kay Satanas. Amen po ba? It was only not change of affection, but second, it is change of volition. Kaya, dahil sa the more, parang tayo rin the more we, di ba? Kung ano yung lagi nating pinakikinggan, yun po yung magiging buhay ng bawat sa atin. Ito po yung makakagawian po natin. Kaya kung ang laging pinakikinggan natin ay salita ng Diyos, we will remain obedience to the Lord. Pero kung mananatili tayo sa sanlibutan, mas lalo tayong mananaig sa gawain ng sanlibutan. Kaya we need to, amen po ba? Kailangan tingnan natin mabuti, ano ba yung nangyari? Why these men fall? Hallelujah. Diba? Kung titingnan natin kung ang ginawa na lang sana ni Eva, diba? Narinig na rin natin to. Kung tayo rin kasi ang nandoon sa posisyon ni Eva, baka kumain din tayo. Wala tayong pagkakaiba sa kanila. I think we will fall also. Pero kung titingnan po natin, naniniwala tayo, nangyari na yun Pero kung titingnan po natin, kung ang ginawa na lang sana ni Eva, total, alam niya naman ipinagbabawal yon. Bakit hindi na lang siya umalis? Iniwan niya na lang yung nagsasalita sa kanya. Amen? Pero hindi She tries to go against that creature of God. That's why it was changed. The volition of the mind of Eve and Adam changed. Disobey God. Dumating sa pagkakataon na sila po ay sumuway na. Amen po ba? Men who desires to obey God suddenly break their obedience to God and neglecting who is their master. Church, itong nangyari. Kapag meron tinatawag na disobedience tayo sa Diyos, it means you do not rely that God is your master. Ayan ang nangyayari sa atin bilang mga mananampalataya. We neglect. Amen po ba? Nakakalimutan natin na meron tayong master. And that thing, mga minamahal ko, nung sinabi sa kanya si Satanas na pag kinain mo ito, magiging parang Diyos ka. That's why men became themselves is their own master. Yan ang nagiging problema natin ngayon. That is really the great struggle. Kaya hindi natin nasusunod ng Diyos ngayon. Why? Because we know that we are the master of our own selves. Tayo mismo yung master. Tayo mismo yung nangunguna. Tayo mismo yung dapat mamuno sa ating mga buhay. Yan ang ginagawang fall. At naniniwala ko, the same fall, mga minamahal ko, kung paano bumagsak si Eva at si Adan mula kay Satanas, yan din ang ginagawa ni Satanas, yan din ang ginagawa ng kaaway natin sa ating kapanahunan ngayon. Satan wants you to make yourselves as your own master. That is the reason why bilang cherubin, diba? Lucifer is one of the cherubs of God. Pero anong kailangan nilang gawin? They need to remain in their position.
Kailangan nilang manatili dun sa kanilang posisyon. Kapag sila'y umalis dun sa posisyon nila, kakaiba kasi sila eh. Angels are different with men. Amen po ba? Ang angels po, binigyan sila ng posisyon and they have to remain in that position. Whatever things that they will do, they must remain in their position. But Lucifer went out from his position. Umalis siya. He disobeyed God. Why? He said, I am the master. Ako ang dapat masunod. Hindi dapat siya ang masunod. Ako ang dapat masunod. That's why I will sit upon the throne in heaven of the angels. Di ba sabi niya, gusto niya umupo doon sa mga trono ng mga anghel. Hallelujah. At iyon ang ipinapasa ni Satanas sa buhay ng bawat atin. To change your volition. Amen po ba? Bilang mga mananampalataya, gusto nating sumunod sa Panginoon, pero binabago ni Satanas at pinapalitan niya ng disobedience. Bakit? Paano niya gagawin to? He will make yourselves as a master. Hindi, dapat ikaw ang nasusunod sa iyong buhay. Hindi dapat sumusunod sa iba. Pero tandaan po natin, pangatawanan natin, dapat ang Diyos ang susundin natin at hindi ang ating sarili. Wala tayong may pagmamalaki. Hallelujah. Kaya nga kahit na anong nagagawa natin, hindi natin pwedeng i-boast. Di ba sabi ni Pablo, whatever things that you can do, you cannot boast. If you want to boast, boast Jesus. Boast the Lord. Ipagmalaki mo ang Panginoon. Kaya kasi kung ano man ang nagagawa mo, ano man ang nagiging kakayanan mo, nagagawa mo yan at nakakaya mo yan dahil sa Panginoon. Number 3, it was the change in relation. Nabago yung tinatawag na relasyon from a friend of God to the enemy of God. Genesis chapter 3 verse 7 up to 13. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad. At sila'y tumahi ng mga dahon na puno ng igos at kanilang ginawang panapi. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw at nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, saan ka naroroon? At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. At sinabi niya, sinong nagsabi sa inyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inutos ko sa inyong huwag mong kanin? At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, at itong iyong ginawa, at sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. God have created us according to His image and likeness. There's really a great purpose of God. Ngayon, naintindihan na nating mabuti, ano ba ibig sabihin ng God created us according to His image and likeness? That is really the plan of God. Hindi niya yan ginawa sa hayop. Hindi niya yan ginawa sa mga halaman. But He did it to men. Ginawa niya yan sa tao, na tayo lamang ang mga nilikha ayon sa kanyang wangis at ayon sa kanyang larawan. Bakit? To have a good relationship with Him. Hindi pwede makipagrelasyon kung paano ang tao, di ba? Isang kasalanan sa Israel. Ano po yung inutos ng Diyos sa Israel? Huwag kayong makikipagtalik sa mga hayop. At that time, pag binasa niyo po yung kautusan ng Panginoon niya, meron din pala. Not only in this time. Kahit pala nung panahon ng mga salita, kasi hindi yung utos ng Panginoon yun, kung hindi nangyayari. Amen? So at that time, ang sabi ng Panginoon, huwag kayo makikipagtalik. Hallelujah. Kaya nga, hindi pwedeng makipagrelasyon ang Diyos sa hayop. Kanino lamang siya pwedeng makipagrelasyon? Only to men. Because we are created according to His image and likeness. Hallelujah. Kaya kailangan magmanifesto yung image and likeness ng Diyos sa atin upang tayo ay kasamahin. To have a good relationship. Amen po ba? But instead of being one in God, men choose to be one with the devil. Dito makikita natin yung relasyon, nagbago. Amen? Hindi natin alam kung ilang panahon o gaano katagal ba sina Eva at Adan ay sumusunod.
Gaano ba katagal na natili sila sa Garden of Eden na sumusunod sa kalooban ng Panginoon? Hindi natin alam. We have, di ba, wala tayong knowledge about the transition. Kung gaano katagal sina Eva at Adan na natili sa Garden of Eden, bago sila nagkasala, bago nila kinain yung bunga na ipinagbabawal ng Panginoon, hindi natin alam. Pero naniniwala ko, habang hindi nila kinakain yung bunga ipinagbabawal, they have a good relationship with the Lord. Hallelujah! Na wala silang ibang sinusunod kundi ang Diyos. Wala silang ibang hinahangad kundi masunod ang kalooban ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Maybe they are always thinking every day, I should not eat that one. Ito pwede kong kainin, pero yun hindi ko pwedeng kainin. Maaaring lagi silang nagpapaalalahanan. But after the fall, they have chosen to be one with the devil, not one with God. Lahat ng kasalanan, last Friday, natutunan natin na lahat ng kasalanan nagagawa natin, pinatawad na yan ng Panginoon. He really died for our sin. By judging the devil. Kasi kung wala ang diablo, hindi tayo makakagawa ng kasalanan. Pero tingnan niyo po, kahit na gano'n ang ginawa ng Panginoon na He judged the devil at the cross. Kung tutuusin natin, di ba sabi niya nga you can overcome because I have overcome the world. Nagtagumpay na ang Panginoon. Amen? Sino po naniniwalang nagtagumpay na ang Panginoon? Kung tayo mananalig sa Panginoon, nagtagumpay na po ba tayo? Amen. Sabi ni Pablo, you are more than conqueror. Naging matagumpay na po tayo. Pero, the struggle is, every day we fight. Amen? Gusto nating mabuhay sa spiritual, pero hinahatak tayo ng sanlibutan. God's plan, He wants every one of us to be His children. But men separated with God. Hindi ang Diyos ang humiwalay sa atin, tayo ang humihiwalay sa Kanya. At yan ang nangyayari ngayon sa loob ng iglesia. Yan ang nangyayari ngayon sa maraming mga mananampalataya. Amen po ba? Pilit na humihiwalay ang mga mananampalataya sa Diyos. Pilit na kinakalimutan yung hinahangad ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Kaya nga po sabi ko po sa inyo, huwag tayo manghinawa sa paglilingkod. Huwag tayo maghinawa na gawin ang lahat ng bagay na hinahangad at hinanasa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang tanging hangarin ng Panginoon, i-restore natin yung tunay na nilayo ng Panginoon sa atin. When God have brought that into the church, amen po ba? Naging masaya tayo. Amen? Siguro wala nang sasaya pa po sa isang buhay po na dinala tayo ng Panginoon dito sa isang tunay na pananampalataya. Hallelujah! Bilang mga mananampalataya, we're just like Adam and Eve that was being brought to nilagay tayo doon sa Garden of Eden. Amen? Dahil sa church, nilagay tayo sa Garden of Eden. Pero tandaan natin, meron tayong labanan Kaya nga, nung sinabi din ng salita ng Diyos na nung sina Eva at Adan, hindi pa nagkakasala, wala silang old self. Kasi wala pa silang kasalanan Amen po ba? They're only living with the Spirit of God, with the qualities of God. Nasa kanilang lahat. Masunurin, everything, nasa kanila. But right after the sin, they have already old self. At yan yung kailangan nating papagtagumpayan every day, ang ating old self. Kaya siguro kung titingnan po natin, kahit tayo bilang mga mananampalataya, we should really stay in the presence of the Lord. Ang gusto ng Panginoon, lagi nating hanapin, kauhawan. Kaya di ba doon sa John chapter 4, amen po ba, kung alam mo lang kung sino yung humihingi sa iyo ng tubig, ikaw ang hihingi sa Kanya. Amen? Kung kilala lang natin ang ating Panginoon Jesus, we always ask Him the water. Amen? Hihingi tayo ng tubig sa Kanya. Bakit? We know that water is a water of life. A living water. Pero tignan niyo po, bakit marami mananampalataya nararanasan yung paghiwalay sa Diyos?
lupaypay, nanlalamig. Tandaan natin, pag sinabing buong lakas, walang karapatan ng panlulupaypay at panlalamig sa mananampalataya. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka dapat nanlulupaypay. Amen? Bawat sa atin kailangan maging matatag. Amen? Kung nararanasan yung panlulupaypay, go back to God. Amen? Balik ka agad sa Diyos. Amen? Kung alam niyo po na yung, parang hindi na ito yung pananampalatayang hinahangad ng Panginoon sa akin, balik na tayo sa Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, kung ang ginawa na lang ni Eva, iniwan niya sana si Satanas. Amen? Hindi niya na sana nakain, pero in-entertain niya eh. Gano'n din tayo, once na in-entertain natin, ang tukso nandyan. Amen po ba? Temptation is everywhere. Pero kung hindi natin pakakinggan, sabi nga po, hindi tayo nagkakasala kung hindi tayo mahuhulog sa tukso. Nagkakasala lang tayo kapag nahulog tayo sa tukso. Ang tuksohin, hindi kasalanan. Pero ang mahulog sa tukso, kasalanan. Hallelujah. At sino naggagawi sa atin para magkasala? It is the devil. Hallelujah. You are already forgiven by God. Pinatawad tayo ng Diyos sa ating makasalanan, pero ipinipilit ni Satanas na ibalik tayo sa kasalanan. Hallelujah. Kasi ang gusto ng Diablo, maparusahan din tayo. Ang gusto ng Diablo, maalis tayo sa sa presensya ng Diyos. Ang gusto ng Diablo, maalis yung tunay na relasyon natin sa Panginoon. Huwag tayo papayag. We need to overcome. Kailangan natin maging matagumpay. Amen? Why? Because God's plan is for that reconciliation. Ang gusto ng Panginoon, ma-reconcile tayo. Kaya tingnan niyo po, Genesis chapter 3, verse 14 up to 15, right after the fall of man. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumampain ka sa higit sa lahat ng mga hayop, nang higit sa bawat ganit sa parang, ang iyong tiyan, ang ilalakad mo, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng iyong mga araw sa iyong buhay. At pagagalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog sa iyong ulo, at ikaw ang dudurog sa kanyang sako. Yes, you can hurt. Amen? Sinumpahan ng Diyos ang Diablo. Amen? Tandaan po natin, may sumpa na natamo ang Diablo, hindi na siya pwedeng patawarin. Kanina narinig na naman natin, isang pastor po kasi sa Pilipinas, di ba? Ang sabi niya, bababasa sa impyerno. Narinig niyo na po ba yun? Sabi ng isang pastor, patay na po siya eh. Yung pastor na yun, sabi niya, bababa ako sa impyerno at ibaborn again ko si Satanas. But cannot. Hindi natin pwede. Satan will be forever enemy of God. Hindi na po siya pwede. Hindi kasi katulad siya ng tao. Ang tao, merong katawan. Yung katawan natin, pwede pa itong humingi ng kapatawaran. Hallelujah. Sila po, wala na. They're already spirit. Hallelujah. Kaya sabi dito, kung titingnan po natin, Satan, the devil already received that curse of God. Amen. Kaya nga, kung titingnan natin, hindi talaga hihiwalay sa atin si Satanas. Bakit? Because tayo yung kanyang food. Tayo yung kanyang food. Alabok. Pero wag tayo mag-alala. Bakit? Sabi sa 15, sabi dito, there is the seed of the woman. And that seed of the woman is representing Jesus Christ. Sabi niya, sasaktan mo siya sa kanyang heels, but he will trample your head. Anong ibig sabihin po nito, mga minamahal ko? Yes, that speaks about Jesus. Pero naniniwala tayo na yung seed of the woman, pwede rin sa atin. That woman is the church. Hallelujah. Pwede natin consider na yung woman na yon ngayon ay ang church at tayo po yung bunga. At kailangan tayo po yung tumatapak. Amen. Hindi tayong tinatapakan ni Satanas. Tayo dapat ang tumatapak kay Satanas. Tama ba? Sa tingin niyo po ba, kayo po bang tumatapak kay Satanas o kayong tinatapakan ni Satanas ngayon? Alin po sa dalawa ang kayo? Kayo ang tumatapak ngayon kay Satanas o tinatapakan kayo ni Satanas? Once na tayo po ay sumusunod sa Kanya, ibig sabihin yan, tayo ang tinatapakan.
Pero once na ino-overcome natin at nilalabanan natin siya, it means we trample Satan under our feet. At yun ang dapat mangyari. Like the seed of the woman, like Jesus Christ. Sabi niya, kung paano ako'y naging matagumpay, kailangan kayo'y maging matagumpay. Di po ba? Hindi tayo dapat maging talunan. Hallelujah. We need to give our lives. We need to love our God with all our hearts, with all our soul, with all our strength, with all our body. Amen po ba? May bibigay lamang natin yan if we will overcome Satan every day. Kailangan natin mapagtagumpayan. Hallelujah. Tinutokso ng diablo at ang tinutokso sa atin, katawan natin. Ang hinahatak sa atin ng diablo, ang ginagamit niya yung ating katawan. Hallelujah. Kaya wag nawa, mga minamahal, wag nawa nating hayaan na makinig tayo doon sa hinahangad at hinanasa ng ating katawan. We need to overcome our body. We need to overcome Satan. We need to overcome temptation. And we need to overcome our own self. Hallelujah. Kailangan natin mapagtagumpayan. Lalo na po sa panahon ito, kailangan natin mapagtagumpayan. Kailangan natin, amin po ba, dumaranas tayo ng pagsubok, dumaranas tayo ng problema. May mga kapatiran tayo dito, amin po ba, they're already blind. No? Hindi na sila nakakakita pero nandito sila sa church. May kapatiran tayo dito na almost half blind pero nandito sila sa church. May mga kapatiran tayo na half body na lang dahil na-paralyze sila, but they're in the church. Kung titingnan po natin, that is very simple. Pero naniniwala tayo na kapag dumating sa pagkakataong iyon sa buhay po natin, I don't know what will happen if we will try to again to attend the church or not. Amen? Kaya di ba sabi ng Panginoon sa Ecclesiastes chapter 12, alalahanin mo ang Diyos habang ang iyong tenga ay nakakarinig, habang ang mata mo ay nakakakita, habang iyong mga paa ay nakakahakbang pa. Amen? Pero kung halimbawa may kapansanan na po tayo, huwag kayong titigil. Hindi dahilan ng kapansanan para hindi tayo maglingkod sa Panginoon. Mas lalo tayong magpatuloy sa gawain ng ating Diyos. We need to overcome. Kailangan tayong maging matagumpay, church. Hallelujah. May mga pagsubok tayong nararanasan, you need to overcome. May mga problema tayong nararanasan, you need to overcome and reconcile with God. Pinangako na ng Panginoon yan sa atin. Hallelujah. Merong seed of a woman to fight. Hallelujah. And Jesus Christ already won the battle. Jesus Christ already overcome and we will overcome. Hallelujah. Maaaring sinasabi natin, oh my soul overcome, oh my soul overcome. Why? Because this body. Hindi naman tayo pwedeng humiwalay sa body. Separation of our soul to body, patay. Hallelujah. Amen? Hindi tayo pwedeng maglingkod na kaluluwa lang. Kailangan natin yung katawan natin. Hallelujah. Kapag wala na yung katawan natin, ibig sabihin patay na tayo, tapos na rin. Hallelujah. But, naniniwala tayo that even though with this body, kahit na meron tayong katawan na ito, we will overcome. We will be a true, amen po ba? True sacrifice to the Lord, a living sacrifice to the Lord. Pwede na nating ibigin ng Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. Wala na makapipigil sa atin. Amen po ba? Hindi ang mga bagay na ginagawa ng laman natin ang makapipigil sa atin para hindi maglingkod sa Panginoon at ibigin ng Panginoon. Do not let your relationship with the Lord be changed. Kung nabago man ngayon, ibalik natin. Hallelujah. Kung yung volition po ninyo, amin po ba, nababago na ngayon, yung inyong kapasyahan, nababago, you need to be changed. From disobedience to obedience. Hallelujah. Huwag nating hayaan na, dati na tayong sumusunod, tapos ngayon hindi tayo sumusunod. Kailangan na ngayon, maaaring hindi natin nararanasan ng pagsunod, ibalik natin ang pagsunod. Hallelujah. O kung halimbawa dumating sa pagkakataon na, mas minahal natin ang sanlibutan, mas minahal natin ang karunungan, ibalik natin yung tunay na layunin ng Panginoon. We need to love our God. Hallelujah. Oh my soul, overcome 3 times and let us pray all together. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And oh my soul,
Oh my God! Ama namin Diyos, tunay nga po na kami po ay nagpapasalamat dahil sa umagang ito ay patuloy mo, Panginoong God, na hinubog ang aming mga puso at isipan sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, tulungan mo kami na mapagtagumpayan ng aming laman. Tulungan mo kami mapagtagumpayan ng laman na inaalipin ng diablo, Panginoong Diyos. Hayaan mo, Ama, na patuloy naman naigang aming mga spiritual na kaisipan, mga spiritual na pagnanasa, Panginoong Diyos, upang masunod namin ang layunin at kalooban mo, Panginoong Diyos, sa buhay ng basa po sa amin. Huwag mo kami pababayaan, Panginoong Diyos. Huwag mo hayaang madumaypay ang aming spiritual, Panginoong Diyos. Huwag mo hayaang ma-overcome ng aming laman, ang aming mga spiritual, Panginoong Diyos. Kundi ma-overcome ng aming spiritual, ang aming laman, Panginoong Diyos, sapagkat yan ang hinahangad namin. Yan ang ninanasa namin sa bawat araw, Panginoong God. Oh my soul, oh my God! Oh my soul, oh my God! Oh my soul, oh my God! Yan ang patuloy namin hangarin, Panginoong Diyos. At yan ang aming patuloy na dalangin sa iyo, Panginoong God. Naniniwala kami na hanggang sa muling pagparito mo, hanggang sa pagbabalik mo, Panginoong God, makikita mo kami naglilingkod sa iyo. Makikita mo kami hinahangad ang lahat ng layunin at kalooban mo para sa aming mga buhay. Sa iyo lamang namin ipinagkakatiwala ang lahat. Ikaw lamang po ang inaasahan namin, aming Diyos, na gagabay at tutulong sa buhay ng basa po sa amin. At naniniwala kami, Panginoong God, na hindi mo kami pababayaan. Let us all step now. Tayo pong natin tumayo sa oras na ito. Patuloy po nating awitin ang muling sa pagbabalik ng Panginoon. Hallelujah. We worship your name. Hallelujah. Sama-sama po tayo umawit sa ating Diyos. Praise the Lord. Amen. Hanggang sa pagbalik ng Panginoon, tatahakin ang piniling daan. Come on, church. Kay Jesus, makipot man, krus na binigay aking ipapasa, sa dulo ng aking daan. Sa dulo ng aking daan, makikita ang aking Ama. Banal na Diyos, banal na Diyos, dakilang Diyos, tinanggap ako upang o sama-sama hanggang sa pagbalik, hanggang sa pagbalik ng aking Diyos. Amen. Mananatili sa aking pagtakbo, matakpan man ako nitong mundo. Yes, Lord, nakatayo magpupuri sa'yo. Come on, church! O Diyos, maghihintay sa'yo, tagapagligtas nitong mundo. O Diyos, maghihintay sa'yo, aming hari ng buong mundo. Minsan pa, sama-sama, God. Yes, Lord. Amen. Yes, God. Salamat sa iyo, Diyos. At sa dulo ng aking daan, at sa dulo ng aking daan, makikita ang aking Ama. Yes, Lord, banal na Diyos, dakilang Diyos,
tinanggap ako upang open, hallelujah, hanggang sa pagbalik ng aking Diyos. Mananatili sa aking pagtakbo, mga church, matakpan man ako nitong mundo. Hallelujah! Nakatayo, magpupuri sa'yo. O Diyos, maghihintay sa'yo. Tagapagligtas nitong mundo. O Diyos, maghihintay sa'yo. Aming hari ng buhay hanggang sa pagbalik. Hallelujah! Hanggang sa mananatili, Lord. Yes, Lord! Patakpan man ako. Sing with all your hearts to the Lord. Nakatayo magpupuri. Nakatayo magpupuri sa'yo. O Diyos, hallelujah! Amen! O Diyos, maghihintay. Aming hari. O Diyos, maghihintay sa'yo. O Diyos, maghihintay sa'yo. Tagapagligtas nitong mundo. O Diyos, aming hari. For the last time, O Diyos, maghihintay sa'yo. O Diyos, maghihintay. Tagapagligtas nitong mundo. Aming hari ng buong mundo. Aming hari ng buong mundo. Aming hari ng buong mundo. Bigyan natin ang pinakamalakas sa palakpakan ating Diyos buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Ama namin Diyos, tulad ng aming inawit, naway manatili kami sa aming paglilingkod. Help us to overcome our old self. Help us to overcome the devil. Help us to overcome the world. Kaya mo, Ama, na hindi magbago ang aming relasyon sa iyo. Hindi magbago ang volition namin ng pagsunod sa iyo. At hindi magbago ang relasyon namin sa iyo, Panginoon God. Ikaw, O Diyos, ang maghari at gumawa sa aming mga buhay. Pasayo lamang namin ipinagkakatiwala ang lahat. Inaangkin namin ang katagumpayan. Inaasahan namin ang malayang pagkilos at pag-alam mo sa aming buhay. Hanggang sa muli mong pagparito, aming Panginoon Jesus. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen! Palapakan po natin ang ating Diyos sa buhay. You may all be seated and let us give our special offering to the Lord.
Tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito. Worthy is the Lamb, seated on the throne, crowned now with many crowns, reign glorious. High and lifted up, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heavens, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. All together, Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, lalagnan sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all. Bless the name of the Hallelujah.
Oh,